Isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. So, welcome back to our 365 daily devotions. So, today is August 8th. So, correction pala, today is August 9 and today is Friday. So, this is our fifth installment of our current series, which is The Anatomy of Sin and Temptation, since today nga is Friday. So, we will just have another two installment of this series tomorrow and sa linggo. So, our topic for today is setting healthy boundaries. So, in connection to our topic for today, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang Proverbs chapter 4 verses 23 to 27. So, in New International Version, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Keep your mouth free of perversity. Keep corrupt talk far from your lips. Let your eyes look straight ahead. Fix your gaze directly before you. Give careful thought to the paths for your feet and be steadfast in all your ways. Do not turn to the right or to the left. So, in Filipino translation naman, or in Magandang Balita Biblia version, ang puso mo'y ingatang mabuti talagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinatagad. Ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahalay, ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw, itoon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran, sa gayon ang lakad mo ay maging laging matiwasay. So, yung verse 27, hindi na siya kita dito sa Filipino version. So, ang ganda lang ng topic na to. So, parang napaisip ako ngayon. Kasi recently, or kahapon yata, or na isang araw, kung na-feel ko na parang yung devotion is tugma na naman dun sa preaching sa church namin last Thursday. Kasi ang preaching namin last Thursday is about the heart. Parang dun nagmumula lahat ng kasalanan. Tapos, ito kasi, parang, ito rin yung verse na, yung pangunang verse, nung last Thursday nga, yung above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. So, parang, ang explanation niya sa amin, siya yung tangke na, alam mo yun, pwedeng sumabog, ganyan. So, parang, dun naiipon yung emotions natin, and, with that emotions kasi, gaya nga nasabi ko last devotion, nakakapag-create tayo ng reaction or action, ba diba? Na minsan mali, na minsan hindi ka lugod sa Diyos. So, ayun nga. Pinapatunayan lang talaga ng verse nito na yung puso natin kaya mag-produce din yan ng negative, something negative na hindi natin makokontrol. Diba? Kasi puso natin yan, makokontrol ba natin kung ano yung nararamdaman natin? Kasi tao lang din tayo. So, para mas mapalapit ang talakayan natin, is proceed tayo sa ating teaching. Number 1, the human heart is the originator of sin. So, gaya lang din to nung nasa preaching namin last Thursday sa church. Yung heart nga yung originator ng sin. So, bakit? Alam ko na-explain ko na to, but ulitin ko na lang. Yung heart natin, dyan tayo nakaka-feel ng emotions. Dyan tayo parang nagkaka-urge na to do something. Diba? Like for example, wari lalaki ka, tapos may nakita kang babae. For example lang ha. And this is not to generalize. This is a random example. So, kunwari may isang lalaki, may nakita siyang babae na nakapalda, ganun, maikli. Tapos, parang gusto niya busuhan. So, ang pinakauna nun, syempre, sa puso muna niya, yung na-feel niya, yung emotion niya. And, once nabusuhan niya yung babae na yun, ibig sabihin, nagkaroon na siya ng response dun sa emotion na nilabas ng puso niya. So, ibig sabihin, gumana na yung mata niya, yung katawan niya, yung niya, kagaya ng sabi rito sa verse, mouth, eyes, pati yung feet, diba? So, in short, kumilos na yung katawan niya, diba?
nag-response na yung body niya dun sa emotion na na-feel niya mula sa heart niya. So, ayun yung isang example ng the human heart is the originator of sin. So, in every emotions that we feel, may there is a tendency na mag-produce tayo ng reaction, di ba? Kasi nga, may nafe-feel tayo. So, kapag tayo nga napapaso, di ba? Na-feel natin napaso tayo. Inaalis agad natin. For example, feel natin napaso yung kamay natin habang nagluluto tayo. Inaalis agad natin yung katawan yung kamay natin, di ba? Nagre-react agad tayo dun sa na-feel natin. Hindi naman natin, na kapag napaso tayo, dun na natin ilalagay yung kamay natin, di ba? So, magkakaroon tayo ng reaction. So, ganun din dito. So, the human heart is the originator of sin. Number 2, the mouth, eyes, and feet must have healthy boundaries. So, gaya nga nasabi ko kanina, dahil we cannot control the heart, we cannot control what the heart feels. Ang magagawa na lang natin, or our only solution, is to have healthy boundaries for our mouth, eyes, and feet. Sa katawan natin, mag-set tayo ng boundaries. Kumbaga, tayo mismo sa sarili natin, alam natin yung limitations natin. Para kahit ano pa yung emotion na ma-feel natin, di ba? Na-urge pa rin natin yung sarili natin. Nakokontrol pa rin natin yung sarili natin na not to do those things na hindi kalugod-lugod sa Lord. Iwasan as much as possible. So, wala namang taong perfecto. But the thought of avoiding to do them and the thought na you are trying na iwasan and bawasan yung mga kasalanan mo, that speaks a lot, di ba? And number 3, the person with clear boundaries will prosper. So, dahil na lahat ng mga tao is makasalanan and lahat tayo nakaka-feel ng kung ano-ano mang bagay, even the negative emotions. So, kung yun lang ay i-consider natin, lahat tayo hindi magpo-prosper kasi lahat nga tayo makasalanan. Pero sabi rito, a person with a clear boundaries will prosper. So, we need to have clear boundaries, healthy boundaries within our bodies para hindi tayo nasusway ng negative emotions or ng temptations na nasa puso natin. So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application. Number 1, so this is the 3 commitments pala. Number 1, I will not entertain evil thoughts in my heart. Number 2, I will not speak perversely or engage in corrupt talk. Number 3, I will fix my eyes on Jesus and avoiding exposing myself to temptation. So for our discussion part, by now, after watching this devotion, we should be able to identify what boundaries do you set to prevent sin and temptation from overcoming you. So, ayun lamang po for our devotion for today, and I hope na may natutunan tayo. So, may God bless us all.